from Florencio. Ang ganda ng mga tinda mo, pero mas maganda ka. Ang single mother at dating OFW na si Jenny muling nakatagpo ng pag-ibig online. Mga anak, okay lang ba sa inyo kung dito na muna titira si Florencio? Okay lang, Ma. Kung saan ka masaya, masaya na kami para sa'yo. Nakilala niya si Florencio na isang security guard. Hindi nagtagal ay naging magkasintahan sila. Pero ang matamis na pagtitinginan ng halos 1 taon, unti-unting umait. Ayon kay Jenny, nagsimulang nalulong sa sugal si Florencio. Alas, talo na naman ako sa sabong. Baka naman meron ka dyang pera, kahit konti lang. Pera, para makabawi lang ako. Florencio naman, naubos na yung sweldo mo sa sugal. Tapos pati pera ko, kukunin mo pa? Madalas ko na siyang mahuli na nag-online sabong. Tapos ilang beses ko na rin siya pinagbawalan. Kasi may time na wala na siyang sahod eh. Wala siyang pamasahe, wala rin siyang pangkain. Sabi ko, saan napupunta yung sahod mo? Bakit ba? Inaaliw ko lang yung sarili Ito raw ang naging madalas na dahilan ng kanilang pagtatalo. Ano bang problema? Tigilan mo na yan. Baka mamaya pati mga anak ko, maingganyo mo pa sa sugal. Pabayaan mo lang ako, ha? Pabayaan mo lang ako. Florencio, lulong ka na eh. Lulong ka na. Tigilan mo na yan. Sasabi ko yan sa'yo, ha? Pag hindi mo yan tinigilan, hihiwalayan na kita. Hanggang buwan ng Setyembre noong nakarang taon, umabot na raw sa sukdulan ang pagsusugal ni Florencio. Anong nangyari sa'yo? Kailangan ko ng pera. Kailangan kong bumawi. Natalo ka na naman sa sugal. Iba to. Iba to, Jenny. Iba to. Hindi, Florencio. Pagtalo ka na, tumigil ka na. Huwag ka nang bumawi. Makinig ka! Iba to! Hindi ko pera yung naipatalo ko. Pera ng kumpanya yung naipatalo ko. Diyos ko, Florencio. Grabe ka na. Grabe ka na. Hindi na makokontrol yung pagsusugal mo. Umalis ka na dito. Nagdesisyon si Jenny na tuluyan ng makipaghiwalay kay Florencio. Iiwan mo na lang ako, ha? Nang gano'n-gano'n na lang? Suko na. Suko na ako. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na! Umalis ka na. Kaya nag-decide na talaga ako. Sabi ko, ayoko na. Pero sabi niya, ayaw ko. Sabi niya, hindi pwede yun. Sabi niya, hindi ako papayag. Ayon kay Jenny, pilit na nakikipagbalikan sa kanya si Florencio. Florencio, ano ba? Di ba sinabi ko huwag ka nang tatawag sa akin? Hindi pwede. Kailangan kita. Mahal kita. Makipagbalikan ka na sa akin. Hindi. Hindi mo ako At mahal. kung hindi, pinagbantaan siya ng dating nobyo na siya ay papatayin o ang kanyang mga anak at apo. Sa akin. Papatayin kita. Papatayin ko kayo lahat. Hindi mo ako pwedeng iwan na lang ng basta-basta. Pag hindi ka pa rin nagtanda niyan, papatayin na lang kita. Yun ang sabi niya. Pero hindi ako naniwala. Hanggang noong ika-18 ng Marso, nangyari nga ang kinatatakutan ni Jenny. Tanghaling tapat nang sumugod sa bahay nila Jenny ang dating nobyong si Florencio. Kukunin ko yung jacket ko. Ma, nandito si Tito Florencio. Kukunin daw po niya yung jacket niya. Sa labas na lang ho kayo maghintay. Iabot na lang po namin yung jacket nyo. Biglang pinaputukan ni Florencio gamit ang isang kalibre 45 baril, si Christian. Ay bigla itong bumunot ng baril at pinatamaan si Christian sa dibdib. Tito, wag!
Sinubukang awatin ng tiyakin si Christian na si Mariel, si Florencio. Pero siya naman ang sunod na pinagbalingan. Ang sabi po ni Mariel sa akin, intended na ni suspect na patamaan siya sa katawan pero sa braso lang siya tinamaan. At nakatakbo po siya paakyat ng hagdanan at ayun po, tumakas po si suspect. Nakapanayam namin ang dalawang nakaligtas na biktima, ang kapatid ni Jenny na si Mariel at anak niyang si Carl. Nakarinig na ako ng putok. Pagkatingin ko, nabilis niyang umakyat sa taas. Tapos ako na yung pinagbabaril niya. Christian! Akmang pababa na si Jenny nang makita naman niyang duguan ang kapatid na si Mariel. Ano ginawa ni Florencio? Huwag kang bababa. Kumuha ka ng tela para magkano. Agad niya itong tinulungan para matakpan ang sugat. Nung ito pong si Florencio Rios ay nabaril na po niya si Mariel at si Christian, tatakas na po sana siya. Pero nasalubong niya po yung isa pang anak na si Carl. Palabas na raw ng bahay si Florencio nang dumating naman si Carl. Lumabas po siya. Doon ko po siya nakita, sabay ng Pasko po kasi siya ng hagdan. Pagsakal ko, yun, nagpaputok siya ng pagkadapa niya kasi dumapa siya nun. Nagpaputok po siya ng 2 beses. Tumama sa pader ng kapitbahay namin. Tapos, nung niyakap ko po siya, tinututukan niya ako ng baril eh. Dito na sila nagpambuno. Pinaputokan niya ako sa tagiliran para bumitaw ako. Pagkaputok sa akin, yung bumitaw po ako kasi naramdaman ko yung init ng bala na tapos biglang bulwak yung dugo eh. Matapos ang ginawang pamamaril, hindi pa rin nilubayan ni Florencio ang pamilya ni Jenny. Repeatedly po, after po nung insidente, nagbabanta pa rin si Florencio Rios na papatayin niya si Jenny. Magugulat na lang sila, nandiyan na siya sa harapan nila. Papatayin kita, pag makatsyempo lang ako. Nagpatuloy din ang ginawa niyang pagbabanta sa pamilya at tinakot din daw si Jenny na ipakakalat ang masiselang litrato nito kung hindi makikipagbalikan sa kanya. Hello? Jenny, makipagbalikan ka na sa akin. Kasi kung hindi, mas matindi pa yung mangyayari sa pamilya mo. Hayop ka! Hayop ka! Ano pa kahayupan ang pwede mong gawin sa pamilya mo? Ano pa? Ano pa? Ika-26 ng Marso, agad na nagkasa ng entrapment operation ang mga polis. Gusto kasi ni Florencio Rios po ay magkita po sila dun sa di kalayuan. Malapit po dun sa lugar, dun sa tirahan po ni Jenny. Ngayon po, nung ang usapan nila doon sa lugar na yun, so si Jenny, alam niya na inaantay siya ni suspect na makipagkita nga. Jenny, maraming salamat nakipagkita ka sa akin. Maayos natin to. Maayos natin tayo. Magtiwala ka lang sa akin. Magsisimula tayo ulit. Hindi, Florencio. Dito natin tatapusin ang lahat. Florencio Rios, taas ang kamay! Arestado ka sa salang pagpatay. Murder, 2 counts ng frustrated murder sa Office of the City Prosecutor po. Sinampahan po namin siya ng grave threat tsaka ng violation po ng
Anti-Violence Against Women and Children Act o BAUSI po. Dahil po may na-recover po sa kanya na baril na defaced po yung serial number, sinampahan po namin siya ng paglabag sa Republic Act 10591. Yun pong Comprehensive Firearms and Ammunitions Act. Kasalukuyan siyang nakakulong sa Quezon City Police District Custodial Facility. Pag-amin ng suspect, Wala naman daw siyang balak patayin. In short, inaamin niya po. mananatiling inosente ang suspect hanggang sa mapatunayang nagkasala. Matinding dalamhati pa rin ang namamayani sa pamilya ni Jenny. Sana pagsisihan niya yung mga ginawa niya dahil kulang pa yung buhay niya kapalit sa buhay ng 3 anak ko. Hindi sapat na sabihin na mamatay siya kagad. Dapat mas doble pa dyan yung danasin niya. Diyos na bahala sa'yo. Kung nasan ka man, kung ano man nangyayari sa'yo ngayon, deserve mo yan. Dapat lang sa'yo yan, makulong ka. Dapat nga mabulok ka na, hindi ka na makalaya pa eh. Tapos pagbayaran niya yung ginawa niya. Para kay Christian, sana gabayan niya yung mga anak niya. Huwag niyang pababayaan. Tsaka mahal na mahal namin siya. Hindi namin siya kahit kailan makakalimutan.